Naku Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang maisipang iyon, ang pagpipilian. Panginoon kong Diyos, dinggin ang aming madaing. Tulungan mo kami, pakiusap. Magandang araw sa lahat ng nakasubaybay mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Bago ipagpatuloy ng ating kapatid na si Ramon mula sa Pilipinas ang kanyang patotoo, nais naming hilingin sa inyo na ibahagi ang patotoong ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Nais din naming anyayahan kayo na magkomento kung saan kayo nanonood. At gustong-gusto naming ipagdasal kayo at ang inyong bayan. Maraming salamat at pagpalain kayong Diyos habang nakikinig kayo sa makapangyarihang patotoong ito. Ako si Ramon at nasa maaga kong 30 habang sinasabi ko ang mga salitang ito. Sa loob ng maraming taon, dinala ko sa aking sarili ang isang tahimik na bigat, isang uringang nakatagong sakit na hindi ko kailanman nagawang ipaliwanag ng hayagan. Sa labas, mukhang normal ang buhay ko. Nakatira ako sa Maynila, nagsusumikap, gumagalang sa aming mga tradisyon at sumusunod sa lahat ng itinuro sa akin mula pa pagkabata. Ngunit sa loob, laging may tanong, isang pakabalisa na hindi matahimik. Hindi ito malakas, hindi dramatiko, kundi isang patuloy na bulong na nagtatanong, mayroon pa bang higit pa rito? Hindi ko kailanman ibinahagi ito sa sinuman sa aking mundo. Ang matanong na ganon ay mapanganib, kahit sa sarili mo. Kaya inilibing ko sila sa ilalim ng rutinang pagdarasal at pagtatrabaho. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang disiplina ay kaparehong kapayapaan, ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam ko ang pagkakaiba. Nagsimulang magbago ang lahat ng gabing naglakbay ako patungong Cebu. Dapat sanay isang simpleng business trip lang ito. Nakipag-ayos ako para makipagkita sa isang tao tungkol sa isang kasunduan. Walang kakaiba, bahagi lang ng pagsubok na palakihin ang aking kita at bumuo ng isang matatag na kinabukasan. Ang biyahe ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan at nang dumating ako, bumagsak na ang gabi ng lubos sa lungsod. Ang makalye ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko at isang kakaibang pagkabalisa ang bumalot sa dibdib ko. Nahanap akong matutuluyan, mangga hotel, mangga bahay tuluyan, ngunit lahat ay puno o sarado. Halos maubos na ang baterya ng telepono ko at ang ilang tao na nilapitan ko ay hindi interesadong tumulong. Naalala ko, nakatayo ako sa ilalim ng dim na ilaw ng poste. Nakasabit ang aking bag sa balikat, nagtataka kung paano naging ganito kawalang katiyakan ang isang simpleng biyahe. Doon siya lumitaw. Siya ay isang ordinaryong lalaki, marahil nasa 40s, na may kalmado, ang mukha at mga mata na may dalang isang bagay na hindi ko agad maunawaan. Lumapit siya sa akin ng maingat, hindi sa paraang nakakatakot, kundi halos sadyang nilapitan niya ako. Mukhang kailangan mong tulong, sabi niya ng mahinahon, nag-alinlangan ako. Sa isang lugar kung saan hindi madaling ibigay ang tiwala, ang kanyang alok ay tila mapanganib. Ngunit may isang bagay sa kanyang presensya ang nagpatigil sa aking pag-aalinlangan. Wala akong mahanap na matutuluyan, pag-amin ko. Sinabi niya, halika, pwede kang manatili sa amin ngayong gabi. Pinagmasdan ko siya sandali. Tinimbang ang aking napagpipilian, lumalamig na ang kalye at wala akong ibang mapupuntahan. Labag sa aking karaniwang ugali, pumayag ako. Ang kanyang tahanan ay simple ngunit mainit. Ang uri ng init na hindi nakmumula sa pera kundi sa isang bagay na mas malalim. Sinalubong ako ng kanyang asawa ng may kabaitan at ang kanyang mga anak ay ngumiti sa paraang nakapagparamdam sa akin ng kakaibang pakiramdam na ako ay nakikita. Matagal na rin akong hindi nakaramdam ng ganun. Nagbahagi kami ng simpleng hapunan. Nagtanong sila tungkol sa aking biyahe, trabaho at buhay sa Maynila, walang mapanghimasok kundi tunay na interes. Nakaramdam ako ng pagiging maluwag sa paraang hindi ko inaasahan. Tapos, bago kami matulog, may nangyari na siyang magiging simulang lahat. Sinabing lalaki, magdarasal tayo. Sa una, tumango lang ako ng magalang,
iniisip na isang pamilyar na dasal lang iyon. Ngunit nang magsimula sila, natanto kong naiba ito. Nagdasal sila ng may ganitong uri ngang pagiging malapit na hindi ko kailanman nasaksihan. Hindi ito nakasanayan o malayo, ito ay personal, buhay. Ang kanilang magasalita ay hindi lang binibigkas, nadarama sila. May emosyon, sinseridad, maging mga sandaling ang katahimikan na tila puno sa halip na walang laman. At pagkatapos, binanggit nila si Jesus. Napako ako sa kinatatayuan ko. Narinig ko na siya, siyempre, ngunit hindi kailanman tulad nito. Hindi bilang isang malayo na figura o isang pinagtatalunan na paksa, kundi bilang isang kasalukuyan, isang kilala nila. May gumalaw sa loob ko, sa parehong nakatagong lugar na matagal ko nang pinipigilan, biglang nagising. Nang walang plano, sumama ako sa kanila. Sa una, ang aking masalita ay awkward, hindi tiyak, ngunit habang nakikinig, ako at hinayaan ang sarili kong sundin ang kanilang pamumuno, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko lubos may paliwanag. Kahit ngayon, para bang isang tahimik na liwanag ang pumasok sa isang silid sa loob ko na matagal ng madilim, hindi ko ito naintindihan. Hindi ko nga alam kung naniniwala ako rito, ngunit alam kong totoo ito. Nang gabing iyon, hindi ako madaling nakatulog. Hindi dahil hindi ako comfortable, kundi dahil ang aking isip at puso ay buhay na buhay sa matanong, sa pagiging mausisa, sa isang bagay na mapanganib na malapit sa pag-asa. Kinabukasan, habang nakahanda akong umalis, inabot sa akin ngang lalaki ang isang libro. Para sa iyo ito, sabi niya, tiningnan ko ito ay isang Biblia. Saglit akong nakalinlangan. Alam ko ang ibig sabihin nito. Alam ko ang panganib, ang mga implikasyon, ang bigat ng pahawak lamang ng ganoong bagay. Ngunit alam ko rin na hindi ko maaring talikuran ang naramdaman ko ng nakaraang gabi. Kaya kinuha ko ito. Salamat po, mahina kong sabi. Habang naglalakbay ako pabalik sa Maynila, ang aklat na iyon ay nakalagay sa aking bag. Ngunit tila mas mabigat ito kaysa sa laki nito. Hindi sa bigat na pasanin, kundi sa kahalagahan. Hindi ko pa alam noon, ngunit ang desisyong iyon na tanggapin ang Biblia ay magsisimula ngang lahat ng sumunod, kabilang ang sakit, kabilang ang takot, at sa huli, ang himala na magliligtas sa aking buhay. Nang bumalik ako sa Maynila, mukhang pareho ang buhay sa labas. Ngunit sa loob ko, may isang bahay na nakbaho sa parang hindi ko na mababalik. Naalala ko, inilagay ko ang Biblia sa isang maliit na mesa sa aking silid ng gabing dumating ako. Hindi ko agad binuksan. Nandun lang ako, nakatitig dito, na parabang ito ay buhay, na parabang ito ay nanunod sa akin tulad ng pagtingin ko dito. May isang tahimik na tensyon sa dibdib ko. Alam ko kung ano ang kinakatawan ng aklat na iyon sa aming komunidad, lalo na sa aming tradisyonal na barangay. Hindi lang ito isang relihiyosong teksto. Ito ay isang panganib, isang linyang hindi mo dapat tawirin, isang lihim na hindi mo dapat itago. At gayon paman, dinala ko ito sa mga lungsod, nakatago sa aking bag tulad ng isang bagay na parehong mapanganib at mahalaga. Sa loob ng 2 araw, iniwasan ko ito. Pumasok ako sa trabaho, nakipag-usap sa mga tao, sinunod ang aking karaniwang rutina, ngunit ang aking isip ay patuloy na bumabalik sa gabing iyon sa Cebu, kung paano nagdasal ang pamilyang iyon, ang kapayapaan sa kanilang mga boses, ang kakaibang init na naramdaman ko nang banggitin nila si Jesus, na parabang malapit siya. Sa ikatlong gabi, hindi ko na napigilan pa. Nilok ko ang aking pinto, sinara ang aking mga kurtina, at sa wakas, binuksan ko ang Biblia. Sa una, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang mga pahina ay tila hindi pamilyar, ngunit kakaibang nakakaanyaya. Nagsimula akong magbasa ng dahan-dahan, maingat, halos tulad ng isang taong naglalakad sa hindi kilalang teritoryo. Pagkatapos, ay narrating ko ang mga salita ni Jesus, may kakaiba sa kanila. Hindi sila naramdaman na malayo o komplikado. Sila ay naramdaman na direkta, personal,
na parabang hindi lang sila isinulat para sa mga tao noong matagal na panahon, kundi para sa akin sa mismong sandaling iyon. Isang talata ang nagpatigil sa akin ng lubusan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ang kapahingahan. Paulit-ulit ko itong binasa. Hindi ko napagtanto kung gaano ako kapagod hanggang sa sandaling iyon, hindi pisikal, kundi sa loob. Pagod sa pagkukunwari, pagod sa pagpapatahimik ng gatanong, pagod sa pagdadala na nakatagong bigat na hindi ko kailanman ibinahagi sa sinuman. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong ako ay nakikitangam nga salita sa isang pahina. Nang gabing iyon, hindi lang ako nagbasa, nakinig ako. Ang mga araw ay naging linggo at nagsimulang magbago ang aking rutina. Pumasok pa rin ako sa trabaho, namuhay pa rin ng normal na buhay, ngunit bawat libreng sandali ay nakita ko ang sarili ko na bumabalik sa aklat na iyon. Nagbabasa ako sa umaga bago umalis ng bahay. Sa gabi, mas matagal akong nanatiling gising kaysa sa dapat, nagpapalit ng pahina pagkatapos ng pahina. Minsan, hihinto ako at upo lang sa katahimikan, sinusubukang unawain ang aking nararamdaman. May mga sandali na nakaramdam ako ng kapayapaan na napakalalim na nakakatakot. At iba pang sandali na biglang babangon ang takot, na nagpapaalala sa akin ng panganib na aking tinatahak. Dahil alam ko, kung may makatuklas, makakaroon nga kahihinatnan, malubhang kahihinatnan. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nakatawid na sa linyang iyon. Hindi na ako makakabalik sa kawalan ng kaalaman, hindi matapos ang aking naranasan. Nagsimula akong magdasal. Sa una, naramdaman itong kakaiba. Hindi ko alam ang tamang mga salita, walang istruktura tulad ng nakasanayan ko. Kaya simpleng sinabi ko, Jesus, kung totoo ka, ipakita mo sa akin. Iyon lang ang masasabi ko. Ngunit kahit sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ko ang isang pagbabago, hindi malakas, hindi dramatiko, kundi tahimik, tulad ng isang presensya na hindi nakpilit ngunit tumangging umalis. Gayunpaman, itinago ko ang lahat, walang nakakaalam, hindi ang aking pamilya, hindi ang aking makaibigan, hindi kahit ang mataong pinakamalapit sa akin. Ito ang naging lihim kong mundo. Isang lugar na aking pinapasok kapag nag-iisa ako, hanggang sa araw na ito ay natuklasan. Isang ordinaryong hapon noon. Inanyayahan ko ang isang kaibigan, isang taong kilala ko ng maraming taon. Pinagkakatiwalaan namin ang isa't isa o sa paniniwala ko. Umupo kami, nag-usap, nagtawanan tungkol sa mga ordinaryong bagay. Saglit kong nakalimutan ang panganib. Tapos, nagbago ang lahat sa isang segundo. Kailangan kong gumamit ng banyo mo, sabi niya. O naman, sagot ko, hindi ako nag-isip ng 2 beses. Ngunit habang nilalakaran niya ang aking silid, may isang bagay na marahil ay nakakuha ng kanyang atensyon. Siguro naging pabaya ako, siguro naiwan ko ang Biblia na bahagyang nakikita sa mesa. Ilang sandali pagkatapos, narinig ko ang kanyang boses. Ramon, ano ito? Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Nagmamadali akong pumasok sa silid at nakita ko siyang nakatayo doon, hawak ang Biblia sa kanyang makamay. Agad na nagbago ang kapaligiran. Wala ito, mabilis kong sabi. Sinusubukang kunin ito sa kanya. Ngunit humila siya paatras. Wala, tumalim ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ito? Nakita ko sa kanyang mamata. Hindi pagkalito, hindi pagiging mausisa, kundi takot na may halong galit. Binabasa mo ito, tanong niya. Hindi ako sumagot. Sapat na ang katahimikan. Ang sumunod na nangyari ay tila gumuho ang lahat ng sabay-sabay. Umalis siya sa akin na parabang naging iba akong tao. Hindi mo dapat hawakan ito, matigas niyang sabi. May papaliwanag ko, sinubukan ko, ngunit umiling siya. Hindi. Mali ito, tinatahak mo ang isang mapanganib na landas. Walang pangunawa sa kanyang boses, walang puwang para sa usapan, kundi pahuhusga at isang bagay na mas malamig. Hinawakan ng takot ang dibdib ko,
ng mas malakas kaysa kailanman. Dahil sa sandaling iyon, natanto ko ang isang bagay na sinusubukan kong huwag pansinin. Hindi naligtas ang aking lihim at ang mga kahihinatnan na kinatatakutan ko ay hindi na malayo. Mabilis silang darating at wala akong magagawa para pigilan sila. Matapos umalis ang aking kaibigan ng araw na iyon, katahimikan ang bumalot sa aking bahay. Ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay mabigat, nakakapanikip, puno ng alingaw-ngaw ng kakabago lang nangyari. Umupo ako sa gilid ng aking kama, hawak pa rin ang Biblia. Matagal akong hindi gumalaw. Nagmamadali ang aking naisipan, ngunit sa parehong oras, ang lahat ay tila kakaibang malinaw. Kilala ko siya, alam ko kung gaano kalalim ang kanyang paniniwala sa itinuro sa kanya, at alam ko ang uri ng takot na nagtutulak sa isang tao na kumilos kapag iniisip nilang may malapit sa kanila ang tumawid sa isang linyang hindi na mababalik. Gusto kong maniwala na mananahimik siya, ngunit sa kaibuturan, alam kong iba ang katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bawat maliit na tunog ay nagpapatalon sa aking puso. Patuloy kong isip na nakakarinig akong ngayapak sa labas, mga boses malapit sa aking pinto, kahit ano na magpapatunay na ang kinatatakutan ko ay nangyayari na. Ang nakatagong sakit na dinala ko sa loob ng maraming taon ay sinamahan na ngayon ng isang bagong bagay, isang matindi, lumalaking takot. Ngunit kahit sa takot na iyon, may nanatili pa rin isang tahimik na pahatak pabalik sa mga salita na aking binabasa. Binuksan ko muli ang Biblia, bahagyang nanginginig ang aking makamay. Nahulog ang aking mamata sa isa pang talata. Mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tinitigan ko ito, naguguluhan. Inuusig, ito ba ang ibig sabihin nito? Hindi ako sumusubok na maging mapahimaksik. Hindi ako sumusubok na tanggihan ang lahat ng aking nalalaman. Naghahanap lang ako. Tumutugon lang sa isang bagay na nagising sa loob ko, ngunit ngayon, may kapalit ang paghahanap na iyon. Lumipas ang 2 araw. Walang nangyari, walang katok sa pinto, walang tanong, walang komprontasyon. Saglit kong hinayaan ang sarili kong umasa na baka lang, nagpasya siyang kalimutan na lang ito. Nagkamali ako. Nangyari ito sa umaga ng 3 araw, isang malakas na katok sa aking pinto. Hindi ang uri na naghihintay ng sagot, kundi ang uri na humihingi ng tugon, agad na sumikip ang aking dibdib. Nandun ako sandali na gelo habang patuloy ang pakatok, mas malakas, mas agresibo. Buksan ang pinto, ang boses ay hindi pamilyar, sapat na iyon. Alam ko, nang buksan ko ito, 3 lalaki ang nakatayo doon. Malamig ang kanilang mga ekspresyon, opisyal. Ang uringam nga mukha na hindi dumarating para makipag-usap. Ramon, tanong ng isa sa kanila. Tumango ako ng dahan-dahan. Nang walang ibang salita, itinulak nila ako at pumasok sa aking bahay. Ang lahat pagkatapos nun ay mabilis na nangyari. Halos masyadong mabilis para maunawaan ng aking isip. Hinaluhog nila ang aking silit, binubuksan ang mga drawer, inililipat ang mga gamit, hanggang sa natakpuan ng isa sa kanila, ang Biblia. Hawak niya ito, bahagyang inikot, na parabang sinusuri ang ebidensya. Kaya totunga, sabi niya. Sinubukan kong magsalita. Isang libro lang ngunit bago ko matapos, lumapit ang isa pang lalaki. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya, mahina ngunit matalim ang boses. Hindi ako sumagot dahil alam ko, at ang pagsabi nito ng malakas ay magpapakatotulang. Hindi nila ako binigyan ng oras para magpaliwanag. Hindi sila nagtanong tulad ng isang taong naghahanap ng katotohanan. Nakapagdesisyon na sila. Kinuha ako mula sa aking bahay ng umagang iyon. Walang oras para maghanda, walang oras para mag-isip, walang oras para magpaalam sa anumang nakasanayan ko. Habang inilalabas nila ako, naramdaman ko ang mga mata ng mga kapitbahay na nanonod mula sa likod ng kurtina, mula sa bahagyang bukas ng mga pintuan.
walang nagsalita, walang namagitan sa sandaling iyon. Naunawaan ko ang isang bagay na masakit. Kapag ang takot ang namumuno sa isang lugar, ang katahimikan ay nagiging normal. Inilagay nila ako sa isang sasakyan at habang nagsisimula itong gumalaw, naramdaman ko ang isang alon ng katotohanan na bumaksak sa akin. Hindi na ito isang posibilidad, nangyayari na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata, mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay. Jesus, bulong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin. Lumipas ang mga oras, bagaman pakiramdam ko ay nawalan ng kahulugan ang oras. Sa huli, huminto kami sa isang lugar na hindi ko pa nakita. Malayo, tahimik, malayo sa anumang pamilyar. Hinila nila ako palabas at inakay pasulong. At pagkatapos ay nakita ko sila. Dalawang lalaki, parehong nakatali, parehong sugatan, parehong tulad ko. Ang kanilang mga mukha ang nagsabi na kuwento bago pa man magsalita. Takot, sakit, pakalito, ngunit mayroon ding iba pa na nakilala ko. Natakpuan din sila. Tiningnan akong isa sa kanila habang papalapit ako. Kayo rin? Mahina niyang tanong. Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pagkaunawa ang bumalot sa akin. Hindi kami nag-iisa sa landas na ito. Anuman ang nagdala sa amin dito, anuman ang natuklasan namin, dinala kami nito sa parehong lugar, sa parehong kapalaran. Tumingin ako sa paligid. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang nagsisimula kong maunawaan ang mangyayari. Mayroong maistrukturang kahoy sa malapit, hugis krus, naputol ang aking hininga. Hindi ito toto. Ngunit ito ay toto. Ang mga lalaking nagdala sa amin doon ay nagsimulang maghanda ng mga bagay ng may nakakabahala na katahimikan. Walang galit sa kanilang mga kilos, kundi malamig na layunin. Hindi ito parusa na dulot ng emosyon. Ito ay isang bagay na mas masahol pa, paniniwala na ipinapatupad ng walang awa. Ginapi akong takot sa paraang hindi ko kailanman naranasan. Ang aking katawan ay nanghina. Ang aking isip ay desperado na makatakas, ngunit wala akong matatakbuhan. Itinungo ko ang aking mga mata paitaas, halos hindi naririnig ang aking boses. Kung totoo ka, kung tunay mo akong nakikita, huwag mo akong iwan ngayon. Dahan-dahang gumalah ang hangin sa palihit, hunit walang akat na sakot. Tanging ang nakakatakot na katotohanan ngang mangyayari, at ang pagkaunawa, na ang halaga ng pagkatuklas ay higit pa sa aking naisip. Pinilit nila kaming pasulong, nang walang seremonya, nang walang paliwanag, na parabang ang kanilang gagawin ay hindi nangangailangan ng anumang pagbibigay katwiran. Ang mga krus na kahoy ay nakatayo ng matayog laban sa bukas na langit, magaspang at hindi patapos, ngunit inihanda ng may nakakapanindik na layunin. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso sa bawat bahagi ng aking katawan. Napakalakas na halos nalulunod nito ang lahat ng iba pa. Ito ay toto, wala nang pagtanggi sa akin. Ang dalawang lalaki sa tabi ko ay nanginginig. Ang isa sa kanila ay bumubulong ng gadasal, basag at mahina ang kanyang boses. Ang isa naman ay nakatitik lang sa unahan. Ang kanyang mata ay puno ng isang uringang malayo na pagkabigla, na parabang ang kanyang isip ay umalis na sa kung ano ang mararanasan ng kanyang katawan. Gusto kong maging malakas, ngunit natatakot ako, hindi ang uringang takot na makokontrol o may tatago mo, kundi ang uri na sumasakop sa buong pagkatao mo. Nanginginig ang aking mga kamay, naramdaman kong hindi matatag ang aking mga binti, at sumikip ang aking dibdib sa bawat pahinga. At gayon paman, kahit sa napakalaking takot na iyon, mayroong iba pa. Isang tahimik na kamalayan, isang paalala ng mga salitang nabasa ko, isang bulong sa loob ko na nagsasabing, hindi ka nag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, mahirap paniwalaan. Nagsimula sila sa unang lalaki. Hindi ako nakapanot ng matagal, sapat na ang tunok, ang pagpupumiglas, ang sakit, ang masigaw na umalingaw-ngaw sa bukas na hangin. Bumigat ang aking katawan sa bawat galaw na kanilang ginawa.
Alam kong ako ang susunod o ang susunod papagkatapos nun. Pakiramdam ko ay baluktot ang oras. Mabagal, mabigat, walang awa. Nang lapitan nila ako, naramdaman kong umalis ang aking lakas. Nanlaban ang aking mabinti, ngunit hindi mahalaga. Kinalatkat nila ako pasulong, inangat laban sa magaspang na kahoy. Ang aking likod ay dumikit dito, at naramdaman ko ang bawat splinter, bawat imperfeksyon na humuhukay sa aking balat. Sinubukan kong magsalita, hindi ko na nga maalala kung ano ang sinubukan kong sabihin. Marahil isang pakiusap, marahil isang dasal, marahil isang sigaw lang para sa tulong. Ngunit naramdaman kong nawala ang aking boses sa sandaling iyon. Habang ikinakabit nila ako sa krus, bumalik ang sakit sa aking katawan sa paraang hindi ko lubos may larawan. Hindi lang ito pisikal, ito ay ganap, nakakapawi. Nahirapan ang aking isip na iproseso ito, upang pigilin ito, upang makaligtas dito. Sumigaw ako. Hindi ko ipagkukunwari na hindi. Ang langit sa itaas ko ay tila napakalawak, napakalayo, napakawalang pakialam. Hinanap ko ito ng desperado, na para bang makakakita akong isang bagay, kahit ano, na magsasabi sa akin na hindi ito ang katapusan. Lumipas ang mga oras, o sa pakiramdam ko ay mga oras. Ang araw ay nagliliyab sa itaas, walang humpay at walang patawad. Naging tuyo ang aking lalamunan, nang hina ang aking katawan, kumukupas ang aking lakas sa bawat paglipas ng sandali. Sa tabi ko, ang dalawa pang lalaki ay naroon pa rin, humihinga pa rin, nahihirap pa rin. Paminsan-minsan, titignan namin ang isa't isa, hindi sa salita kundi sa pag-unawa. Nagbabahagi kaming ang isang bagay na lampas sa paliwanag. Sakit, ngunit mayroon ding mas malalim na bagay. Isang tanong, may darating ba para sa amin? Ang nga taong gumawa nito ay nakatayo sa malayo, nanonood. Ang ilan ay tahimik na nag-usap sa kanilang sarili. Ang iba ay tila nainip na parabang ito ay hindi hihigit sa isang gawain na natatapos. Masakit iyon sa ibang paraan, ang magdusa at hindi makita, ang sumigaw at hindi masagot. Ang nakatagong sakit na dinala ko sa loob maraming taon ay naramdaman na ngayong ganap na nakalantad. Ngunit wala pa ring kamay ngang tao ang umabot upang pigilan ito. Sa isang punto, tumigil ako sa pagsubok na lumaban. Naging mabigat ang aking katawan, bahagyang bumaksak ang aking ulo, at naging mababaw ang aking pahinga. At sa puntong iyon ngang pagkasira, nagdasal ako, hindi ng mahabang salita, hindi ng may istruktura, kundi katotohanan lang, Jesus, kung naroon ka, pakiusap, iyon lang ang natitira sa akin. At pagkatapos, nagbago ang hangin. Sa una, ito ay banayad, isang pagbabago sa hangin, isang paglamig na wala doon dati. Bahagya kong binuksan ang aking mga mata, nahihirapan sa pagtutok. Ang langit, na malinaw at matalim, ay nagsisimulang dumilim. Mabilis na naktipon ang maulap ng hindi natural na mabilis, na para bang hinilang ang isang bagay na hindi nakikita. Ang mga lalaking nanonot sa amin ay nagsimulang lumingon. Ano ito? Sabing isa sa kanila. Lumakas ang hangin, naging mas mabigat ang hangin. Pagkatapos ay dumating ang kulog. Malakas, malalim, nakakayanig. Umalingaw-ngaw ito sa bukas na lupain sa paraang nagpalit sa lahat ng bagay. Nagsimulang umulan. Sa una ay ilang patak lang. Pagkatapos ay biglang malakas, marahas, bumubuhos ng may puwersa. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang lahat. Ang parehong mga lalaki na nakatayo doon ng may kontrol ay gumagalaw na ngayon ng may kawalang katiyakan. Nagsimula silang sumigaw, sinusubukang takpan ang kanilang sarili, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Hindi ito nabalita, sigaw ng isang tao. Lumakas ang bagyo, umugong ang hangin, bumuhos ang ulan sa lupa, sa kahoy, sa aming makatawan. Hindi ito ordinaryong bagyo, pakiramdam nito ay buhay, direkta, sadyang ginawa. At sa kaguluhang iyon, may nangyari. Narinig ko ang isang tunog, naiba sa bagyo, mas malapit, mas malakas. Mayabak ngang kabayo. Sa una,
Inakala kong naglalaho ang aking isip na ang sakit, ang dehydration, ang takot ay sa wakas ay nagtulak sa akin lampas sa realidad. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ito, isang kabayo na lumalabas sa ulan, malakas, hindi kontrolado ng sinumang nakikitang mga ngabayo. Gumalaw ito ng may layunin, diretso sa amin. Nagpanik ang mga lalaking naroon. Umatras kayo. Sigaw isa sa kanila, ngunit huli na ang lahat. Nagtuloy ang kabayo, hindi may kakaila ang lakas nito. Sumalpok ito sa base ng krus, isa-isa, nang may puwersa na hindi naramdaman na natural. Marahas na nagulat ang aking katawan habang gumalaw ang istruktura sa ilalim ko. Pumutok ang kahoy, lumuwag ang lubid, may bumigay, at pagkatapos, nahulog ako. Ang pagbagsak sa lupa ay nagpahirap sa akin na huminga, ngunit hindi ko naramdaman ang parehong sakit tulad ng dati. Ito ay naiba, mas magaan na parabang may nagsimula nang mag-alis ng bigat sa akin. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Umugong pa rin ang bagyo, ngunit nawala na ang mga lalaking gumawa nito. Tumakbo sila, nakahiga ako roon. Halos hindi makagalaw. Nang hina ang aking katawan, ngunit gising ang aking isip buhay. Bahagya kong inikot ang aking ulo. Ang dalawa pang lalaki ay nasa lupa rin, humihinga, buhay, naligtas. Sumama ang luha sa ulan sa aking mukha, hindi mula sa sakit, kundi mula sa isang bagay na sa wakas ay naintindihan ko, narinig niya ako. Hindi sa paraang inaasahan ko, hindi sa oras na hinihingi ko, kundi sa sandaling pinakamahalaga. Dumating siya. At sumagot ang langit, sa gitnang bagyo. Nang magsimulang humupa ang bagyo, ang mundo ay naramdaman na hindi pamilyar, na parabang ako ay hinugot mula sa isang realidad at ibinaba sa iba. Ang ulan ay lumambot mula sa marahas na pagbuhos patungo sa isang patuloy na pagpatak, pagkatapos ay sa isang banayad na ambon. Ang kulog ay lumayo tulad ng isang alingaw-ngaw na kumukupas sa katahimikan. Bumagal ang hangin, at kasama nito ang isang katahimikan na halos naramdaman na sagrado. Nakahiga ako sa lupa, halos hindi makagalaw, nang hina at nanginginig ang aking katawan. Ang bawat hininga ay naramdaman na parang trabaho, bawat pulgada ng aking katawan ay masakit. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagay na hindi may kakaila. Ako ay buhay. Dahan-dahan kong inikot ang aking ulo, malabo ang aking paningin, at nakita ang dalawang lalaki sa tabi ko. Pareho silang nasa parehong kondisyon, sugatan, pagod, ngunit humihinga. Ang isa sa kanila ay naglabas ang mahinang sigaw, hindi ngang sakit kundi ngang kawalang paniwala. Buhay tayo, bulong niya. Ang masalitang iyon ay lubos na bumalot sa akin. Buhay. Matapos ang lahat ng kakabago lang nangyari, ang salitang iyon ay nagdala ng isang bigat na hindi ko kailanman naintindihan noon. Saglit, wala kaming nagsalita. Nakahiga lang kami dun, sinusubukang magtipon ng lakas, sinusubukang unawain ang nangyari. Ang mga krus na humawak sa amin ay bali-bali, nakakalat sa lupa tulad ng isang bagay na natalo. Ang lugar na dapat ay katapusan namin ay nakpalaya sa amin. Dahan-dahan ng may pagsisikap, itinulak ko ang aking sarili patayo, nanginginig ng marahas ang aking mabraso, at bumalik ang sakit sa aking katawan, ngunit nagawa kong umupo. Ang hangin ay naramdaman na naiba sa aking balat, mas malamig, mas malinis, halos banayat, tumingin ako sa paligid. Ang malalaking gumawa nito ay nawala, walang bakas ng kanilang pananatili. Walang boses, walang galaw, tanging katahimikan at ang bungang bagyo at ang kabayo. Nawala. Walang malinaw na bakas upang sundan, walang palatandaan na naroon nga ito, maliban sa mga sirang krus at sa aming kalayaan. Ang isa sa mga lalaki ay nagpumiglas din na umupo, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim kaysa sa takot ngayon. Nakita mo ba? Tanong niya. Tumango ako ng dahan-dahan. Akala ko mamamatay ako. Patuloy niya. Nanginginig ang kanyang boses. Pero tapos ang bagyo at ang kabayong iyon hindi niya natapos ang pangungusap.
hindi na niya kailangan. Alam naming lahat. Ang ikatlong lalaki na pinakatahimik ay sa wakas ay nagsalita. Hindi lang iyon bagyo, mahina niyang sabi, siya iyon. Isang katahimikan ang sumunod sa kanyang masalita, hindi ng pag-alinlangan, kundi ng pagkilala. Dahil sa kaibuturan, alam ko ang parehong bagay. Hindi ito nakataon, hindi ito swerte. Ito ay isang sagot. Naalala ko ang aking dasal, ang ilang basag na salita na nagawa kong sabihin nang wala na akong natitira. Jesus, kung naroon ka, pakiusap, at siya ay sumagot. Hindi sa pamamagitan ng pag-alis agad ng pagdurusa, hindi sa pamamagitan ng pagpigil sa sakit, kundi sa pamamagitan ng pagpasok sa sandali na dapat ay nagtapos na ang lahat at binago ang kinalabasan ng lubusan. Ang pagkaunawang iyon ay bumali sa isang bagay sa loob ko, ngunit hindi sa masakit na paraan, sa isang mapagpalayang paraan. Muling napuno ang luha ang aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, dumating sila ng may kapayapaan na hindi ko kailanman naranasan. Ang nakatagong sakit na dinala ko ng napakatagal, ang matanong, ang kawalan, ang tahimik na paghahanap, lahat ay naiba na ngayon. Hindi nabura, kundi nasagot. Nanatili kami ron ng ilang sandali, nagtitipon ng lakas. Sa huli, tinulungan namin ang isa't isa na tumayo. Mahirap ang bawat galaw, ngunit mayroong isang bagong determinasyon sa amin. Binigyan kami ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Isa pang pagkakataon. Habang nagsisimula kaming lumayo mula sa lugar na iyon, hakbang sa bawat masakit na hakbang, natanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ako lumalakat na parehong lalaki na dinala doon. Dati, tahimik akong naghahanap, hindi sigurado, natatakot na lubos na sumampa sa aking sinisimulang paniwalaan. Ngayon, alam ko, hindi lang sa aking isip, kundi sa aking karanasan. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang lahat ay kinuha sa iyo at pagkatapos ay ibinalik sa paraang hindi mo may paliwanag. Naramdaman ko ang presensya ngang takot sa pinakamataas nito at pagkatapos ay ang presensya ngang isang bagay na mas dakila kaysa sa takot na iyon at hindi ko na ito maaring tanggihan pa. Nang sa wakas ay makabalik ako sa Maynila, mukhang pamilyar ang lahat, ngunit walang naramdaman na pareho. Ang makalye, ang matao, ang rutina, lahat ay hindi nagbabago, ngunit ako, nagbago ako. Ang Biblia na minsan kong itinago ay hindi na lang isang aklat para sa akin. Ito ay buhay, ito ay katotohanan. Ito ang mismong bagay na nagatid sa akin sa sandaling iyon at ang parehong bagay na nagpatuloy sa akin sa pamamagitan nito. Alam kong hindi patapos ang panganib, kung mayroon man. Nagsisimula pa lang ito, ngunit may isang bagay sa loob ko ang naging mas malakas kaysa sa panganib na iyon, hindi tapang mula sa aking sarili, kundi pananampalataya na nabuo sa pamamagitan ng aking pinagdaanan. Ngayon, habang ibinabahagi ko ito, hindi ako nagsasalita bilang isang taong may lahat ng bagay na nalutas. Naalala ko pa rin ang takot, dala ko pa rin ang ngamarka nga araw na iyon sa aking katawan at sa aking alaala. Ngunit dala ko rin ng iba pa, isang katiyakan na nang tumawag ako, narinig niya ako, na nang narating ko ang dulo ng aking lakas, siya ay pumasok, at na kahit sa pinakamadilim na lugar kung saan pakiramdam mo, ay walang nakakakita at walang nagmamalasakit, hindi ka nag-iisa. Iniwan ako sa krus na iyon upang mamatay, ngunit hindi ako namatay. Dahil ang isa na kakasimula ko pa lang hanapin ay dumating para sa akin at ibinalik ang aking buhay. Matapos ang lahat nangyari, sinubukan ko, kahit sandali lang, na bumalik sa isang tahimik na buhay, hindi dahil nagduda ako sa aking naranasan, kundi dahil naintindihan ko ang halaga nito. Bumalik sa Maynila, maingat akong kumilos. Iniwasan ko ang hindi kinakailangang atensyon, pinananatiling simple ang aking rutina at nagsalita ng kaunti hanggat maaari tungkol sa anumang may kaugnayan sa nangyari. Sa labas, mukha akong isang lalaki na sinusubukang bumawi mula sa isang traumatikong pangyayari, ngunit sa loob,
mayroong apoy na hindi ko maapula. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko itong muli. Ang mga krus, ang bagyo, ang sandali na nagbago ang lahat. At higit pa ron, nararamdaman ko ito. Ang presensya na iyon, ang sagot sa isang basag, desperado na dasal. Walang paraan upang makunwari na hindi ito nangyari. Sa loob ng ilang linggo, namuhay ako sa tensyong ito. Isang bahagi ko ang nagsasabing, manahimik ka, mabuhay ka, huwag mong ipanganib muli ang iyong buhay. Ngunit ang isa pang bahagi, mas malalim, mas malakas, ay patuloy na nagsasabing, hindi ka nakaligtas para manahimik. Ang panlup na salungatang iyon ay naging isang uring sakit sa sarili, hindi ang pisikal na sakit na aking dinanas dati, kundi isang iba't ibang uri. Ang uri na dumarating kapag alam mo ang katotohanan ng isang bagay at sinusubukan mong ilibing ito. Patuloy akong nagbasa ng Biblia ng mas masidi kaysa kailanman. Hindi na pagiging mausisa ang nagtutulak sa akin. Ito ay gutom. Bawat pahina ay naramdaman na buhay, konektado sa aking pinagdaanan. Isang gabi, nakita ko ang isang talata na nagpatigil sa akin ng lubusan. Sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala ito, ngunit sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakahanap nito. Paulit-ulit ko itong binasa, hindi ito utos. Ito ay isang imbitasyon at isa ring babala. Umupo ako doon sa katahimikan ng matagal, hawak ang bigat ng mga salitang iyon, dahil naintindihan ko na sila ngayon sa paraang hindi ko kailanman kaya dati. Malapit na akong mawalan ng buhay, at gayon paman, sa sandaling iyon, natakpuan ko ang isang bagay na mas dakila kaysa sa mismong buhay. Katotohanan, hindi isang ideya, hindi isang tradisyon, kundi isang bagay na totoo. At ang mga tunay na bagay ay humihingi ng tugon. Ang nakatagong sakit na dinala ko sa loob ng maraming taon, ang tahimik na paghahanap, ang mahindi na sagot na tanong, lahat ay nahatid sa akin dito. Hindi lang para maniwala ng pribado, kundi para magpasya kung ano ang magiging halaga ng paniniwalang iyon sa akin. Isang gabi, gumawa akong pagpipilian. Hindi ito malakas, hindi ito dramatiko, kundi isang tahimik na desisyon na ginawa sa katahimikan ng aking silid. Hindi ko itatanggi ang aking nakita. Sabi ko, kahit pa magdulot ito sa akin ng lahat, ang desisyong iyon ay nagbago sa direksyon na aking buhay. Nagsimula akong maingat na magsalita sa mga taong naramdaman kong naghahanap tulad ko noon. Hindi ipinipilit ang anuman, hindi nakikipagtalo, kundi nagbabahagi lamang, simpleng sinasabi ang aking kwento. Ang ilan ay nakinig, ang ilan ay hindi. Ang ilan ay agad na umalis, tulad NG aking kaibigan. Ngunit ang ilan ay nanatili, at sa kanilang mga mata, nakita ko ang isang bagay na pamilyar, ang parehong nakatagong sakit, ang parehong tahimik na tanong, ang parehong paghahangat ng higit pa. Napagtanto ko noon na ang aking kwento ay hindi lang tungkol sa pagkaligtas. Ito ay tungkol sa koneksyon, tungkol sa pag-abot sa mga tahimik na naghahanap tulad ko. Gayunpaman, hindi nawala ang panganib. May mga sandali na pakiramdam ko ay pinagmamasdan ako. Mga panahon na kailangang biglaang huminto ang mga usapan, mga sitwasyon kung saan kailangan kong maingat na pumili na aking mga salita. Alam na isang maling pangungusap ay maring magbago muling lahat. Ngunit ang takot ay wala na ang huling say. Dahil hinarap ko na ang kamatayan at nakita ko kung ano ang lampas dito. Kaming ang dalawang lalaki na kasama ko ng araw na iyon ay nanatiling nakikipag-ugnayan, hindi hayagan, hindi madalas, ngunit sapat upang paalalahanan ang isa't isa na hindi kami nag-isa sa landas na ito. Bawat isa sa amin ay nagdalang ang parehong katotohanan. Bawat isa sa amin ay nakaligtas sa parehong sandali. At bawat isa sa amin ay nabago nito. Minsan, sa gabi, naisip ko pa rin ang sandaling iyon sa krus, ang punto kung saan nagtapos ang aking lakas, kung saan tila imposible ang pag-asa, at natanto ko ang isang bagay na hindi ko lubos naintindihan noon. Hindi iyon ang sandali na ako ay pinabayaan.
Iyon ang sandali na ako ay pinakanakita. Dahil nang ang lahat ng iba pa ay hinubaran, takot, kontrol, katiyakan, ang nanatili ay totoo, ang aking boses, ang aking pangangailangan, ang aking pag-abot, at ang kanyang sagot. Ngayon, hindi ako nakatayo bilang isang taong walang takot. Naintindihan ko pa rin ang panganib. Nararamdaman ko pa rin ang pag-iingat. Ngunit dala ko rin ang isang bagay na mas malakas kaysa sa dalawang iyon. Layunin ang magsalita, ang sabihin ang nangyari, ang bigyan ng boses ang katotohanan na minsan kong sinubukang itago. Kung naririnig mo ito, nasaan ka man, nais kong maunawaan mo ang isang bagay. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng magdala ng matanong na hindi mo may bikas. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mahanap sa katahimikan, natatakot sa kung ano ang maaring maging halaga ng nasagot. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng tumayo sa dulo ng isang hindi kilalang bagay at mag-alinlangan. Ngunit alam ko rin ito. Minsan, ang katotohanan ang nakahanap sa iyo bago ka pa man maging handa. At kapag nangyari iyon, may pagpipilian ka, ang lumayo o ang sumunod dito, kahit na mapanganib ang landas. Pinili kong sundin ito. Dinala ako nito sa takot, sa sakit, maging sa isang krus. Ngunit hindi doon nagtapos. Dahil narito pa rin ako, nagsasalita, nabubuhay, sinasabi sa iyo ang kwento, hindi dahil madali ito, kundi dahil totoo ito. At ang ilang katotohanan, kapag naranasan mo na, hindi ka na maaring manatiling tahimik. Salamat sa pakikinig sa patotoong ito. Ang narinig mo ay hindi lang isang kwento ng pagkaligtas. Ito ay isang kwento ng pagtatagpo, isang kwento na pumipilit sa atin na harapin ang isang bagay na mas malalim kaysa sa relihiyon, mas malalim kaysa sa tradisyon, isang bagay na personal. Ang paglalakbay ni Ramon ay nagsimula sa isang tahimik na tanong, ang uri na maraming tao ang dinadala ngunit hindi kailanman binibigkas ng malakas. Nahatid ito sa kanya sa pagiging mausisa, panganib, pagdurusa, at sa huli, isang sandali na nagbago ngang lahat. Mari kang nakikinig nito mula sa isang ganap na naibang lugar sa buhay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang karanasan, iba't ibang pakikibaka. Ngunit may isang bagay na nakokonekta sa ating lahat. Lahat tayo ay dumarating sa mga sandali kung saan kailangan natin nga sagot, mga sandali kung saan hindi sapat ang lakas, mga sandali kung saan mayroong isang bagay sa loob natin ang naghahanap kahit hindi natin lubos na naiintindihan kung para saan. Ang patotong ito ay hindi humihingi nga anuman mula sa iyo, ngunit inaanyayahan ka nitong magmuni-muni, magtanong ngang iyong sariling nga katanungan, maging tapat sa kung ano ang iyong nararamdaman sa kaibuturan, lampas sa inaasahan ng iba mula sa iyo. Kung may isang bagay na matututunan dito, ito ay ito. Walang sinuman ang hindi nakikita, walang sinuman ang hindi naririnig. At minsan, sa mga sandali na pakiramdam ay pinakamadilim, may isang bagay na hindi inaasahan ang maaring lumabas. Kung ang patotong ito ay nagpakilos sa iyo, maglaan ngang sandali upang umupo at pagnilayan ito, ibahagi ito sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo alam kung sino ang maaring kailanganing marinig ang ganito ngayon. At kung gusto mong makarinig pang ang kwento tulad nito, totu, emosyonal, nakakapukaw ngang isip, siguraduhin na manatili kang konektado dahil minsan, ang susunod na kwento na maririnig mo ay maaring siyang direktang magsasalita sa iyo. Hanggang sa susunod, manatiling bukas, manatiling mapag-isip at magingat. Kung ang patotong ito ay nagpakilos sa iyo sa anumang paraan, huwag mong balewalain ang pakiramdam na iyon. Minsan, ang medya tahimik na sandali matapos ang isang kwento na tulad nito ang pinagmumulan nega tunay na medya tanong. Maglaan sandali upang pagnilayan at kung naramdaman mong ginagabayan, ibahagi ito sa isang taong maaring kailangan din ito. Salamat sa pakikinig. Manatiling ligtas, manatiling mausisa. I like at mag-subscribe at magkikita tayo sa susunod na episode.